baryo ng San Vicente, sa gitna ng malalalim na kabundukan at gubat na halos walang nakakaabot, may isang simbahan na tila nalilimutan ng panahon. Kahit ang araw ay sumisilip sa mga bato at kahoy, tila may anino itong palaging tinatago, at ang hangin sa paligid ay mabagal at malamig, para bang nagtatagal sa paligid ang isang lihim. Dito naglilingkod si Padre Esteban. Isang pari na hindi tumatanda. Hindi mo masabi kung 30, 40 o 50 taon na siya. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa alabok ng panahon. Malamig, mapurol ang mga mata, at ang ngiti niya ay hindi nakapagbibigay ng ginhawa, kundi ng kakaibang pangamba. Ang mga tao sa baryo ay hindi ganoon kabuka sa kanya, pero may respeto at takot na halos magkahalo. Hindi dahil sa kabaitan niya, kundi dahil may kakaibang pakiramdam sa bawat salita at galaw niya. Sinabi ng matatanda, huwag siyang lapitan ng gabi at huwag magpakita ng sobrang kasalanan sa kanya. Ngunit ang kabataan ay palaging mapusok. Si Tomas, 16 na taong gulang, ay isa sa mga ito. Madalas siyang lumabas ng gabi para maglaro sa ilog o maglakad sa kagubatan. Isang gabi, habang tinatahak niya ang makipot na daan papunta sa ilog, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya, at kahit gaano kalakas ang hangin sa gubat, parang may malamig na hininga na dumadampi sa kanyang batok. Padre Esteban, mahina niyang bulong. Alam niyang wala dapat sa ganitong oras ang pari. Pero bumalik ang sagot sa kanyang isip, hindi sa pamamagitan ng boses, kundi sa pamamagitan ng tingin. Isang matang itim na walang kislap na tila sumisipsip ng liwanag. Kinabukasan, nagpunta si Tomas sa simbahan para magpasalamat at humingi ng gabay, gaya ng iniisip ng isang bata na may hiwaga sa gabi. Ngunit sa loob, ibang mundo ang kanyang nasilayan. Ang kandila ay nagsindi, pero hindi natural ang liwanag. Parang kumakain ito ng dilim, at ang mga anino sa dingding ay kumikilos ng may sariling buhay. Napansin mo ba, Tomas? Wika ni Padre Esteban. Lumapit ito sa kanya, na may mga kasalanan na hindi nalilinis, kundi kinokolekta. Hindi na alam ni Tomas kung may biro ba ang pari o may malalim na hiwaga. Ngunit bago pa siya makasagot, tinanaw siya ni Esteban ng matagal. At sa mata ng pari, nakita niya ang mga lumang mukha ng mga tao sa baryo. Galit, takot, lungkot, lahat nakaukit sa itim na kawalan. Ang Diyos ay nagbibigay ng kapatawaran, ngunit may iba na hindi nakukuha sa banal na tubig, bulong ng pari, at isang malamig na hangin ang dumampi sa balikat ni Tomas. Ako ang nagtitipon ng kasalanan. Hindi nagtagal, nagsimulang mangyari ang hindi maipaliwanag na mga bagay sa baryo. Ang mga alagang hayop ay nawawala. Ang mga bata ay gumigising sa gabi na parang nananabik sa dilim, at may mga matang nakamasid sa kanilang mga bintana. Malaking mga mata na itim at walang kislap. Ang mga tao, lalo na ang mga lumapit kay Padre Esteban, ay nagsimulang magbago. Ang ilan ay nagiging malamig, parang wala ng damdamin. Ang iba naman ay nagkakaroon ng mga bangungot na hindi nagtatapos kahit sa paggising. Si Tomas, na hindi maalis sa kanyang isip ang mga nangyari noong gabi sa ilog, ay nagpasya na sundan ng pari. Isang gabi sa ilalim ng buwan, nakita niya si Esteban na naglalakad sa liblib na bahagi ng gubat. Bawat hakbang ay tila sinasapawan ang lupa ng dilim. Dito, natutunan ni Tomas ang nakakakilabot na katotohanan. Ang pari ay hindi nagliligtas ng kaluluwa. Ang pari ay kumukolekta ng kasalanan. Pinapanday ito sa pamamagitan ng nakakatakot na ritual sa gitna ng kagubatan. At ang kasalanang iyon ay nagiging bahagi ng kanya. Isang puwersa na nagpapabata sa kanya, nagpapalakas, at nagtataglay ng kapangyarihan.
Isang gabi, nakatambay si Tomas sa gilid ng gubat, itinatago sa likod ng malaking balete. Nakita niya si Esteban na nakaluhod sa isang bilog ng mga kandila at sa gitna ay may lumang banga na may likidong kulay pula. Tila hindi dugo, ngunit may parehong lamig at pang-akit. Ang pare ay nagsimula ng pag-awit sa isang wika na hindi maintindihan ni Tomas. Ang kanyang tinig ay malakaluluwa, bumabalot sa bawat puno at bato. At habang siya'y umaawit, ang likido sa banga ay kumikilos. Parang may buhay at humihigop ng liwanag mula sa buwan. Biglang naramdaman ni Tomas ang bigat sa kanyang dibdib. Tila ang lahat ng kanyang takot, kasalanan at pangamba ay kinokolekta ng pari sa isang malaking enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Ang hangin ay nagiging matamis ngunit nakakatakot at ang mga anino ay gumagalaw na parang may sariling kamalayan. Hindi makagalaw si Tomas. Ang mga mata niya ay nakatuon sa pari at habang tumitingin siya, nakita niya ang tunay na anyo nito. Ang balat ng pari ay hindi tao, parang balat ng lumang kahoy na nabuo mula sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay parang abo ng naglaho na apoy at bawat ngiti ay kumikislap ng kasamaan. Kinabukasan, ang baryo ay nagising sa kakaibang katahimikan. Walang ingay ng mga ibon, walang huni ng kuliglig. Ang simbahan ay tahimik, ngunit may kakaibang liwanag na nagmumula sa loob. Ang mga taong lumapit kay Padre Esteban ay nagiging malamig, walang emosyon at ang ilan ay naglalakad sa gabi na parang nakaliligaw sa sariling isip. Si Tomas, na puno ng takot at pangamba, ay nagpunta sa simbahan. Nakita niya ang pari sa altar, nakayuko sa isang bag na puno ng mga pangalan. Mga pangalan ang bawat taong nagkasala, bawat lihim na itinago sa dilim, bawat kasalanang hindi nalantad sa mundo. Hindi ka handa, Tomas, bulong ng pari. Hindi mo maiintindihan ang bigat ng kasalanan, ngunit isang araw, ikaw rin ay maliligaw. Ngunit sa gitna ng takot, nakaramdam si Tomas ng kakaibang tapang. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lola. Ang liwanag ay laging may puwang, kahit sa pinakamadilim na gabi. Nagplano si Tomas na ilantad ang pari, ngunit ang pari ay palaging nauuna sa kanya. Alam ang bawat hakbang, naririnig ang bawat bulong ng kanyang puso. Sa bawat pagtatangka ni Tomas na sumugod sa simbahan sa gabi, tila may pader ng anino ang humaharang. Ngunit sa huli, natuklasan niya na ang pari ay may takot sa dalisay na pananalangin at inosenteng dugo. Isang gabi, nagdala si Tomas ng kandila, alak at tinapay, at nagdasal ng taimtim para sa bawat kaluluwa ng baryo. Sa gitna ng ritual, naramdaman ng pari ang kirot at ang balat niya ay nagsimulang magputok-putok, parang uling na sinusunog ng liwanag. Ang mga anino na dati malakas ay nagsimulang mangatot at humiwalay, at ang enerhiya ng kasalanan ay sumabog sa hangin, lumipad at naglaho sa ulap. Pagkagising ng baryo sa umaga, wala na si Padre Esteban. Walang bakas, walang salita. Ngunit ang simbahan ay tahimik, mas tahimik kaysa dati. Ang mga tao, unti-unti, ay bumalik sa normal, ngunit may mga marka sa kanilang mga mata. Tila may naramdaman na kakaibang kabalagahan, at kahit gaano man kaingatan, alam nilang may nilalang na hindi madaling makalimutan. Si Tomas, na ngayoy mas matatag at matalino, ay nag-iwan ng tala sa simbahan. Ang kasalanan ay mabigat, ngunit ang liwanag ng katotohanan ay hindi mapipigilan. Mag-ingat sa mga nagtatago sa anyo ng kabanalan. Ang ilan ay hindi nagliligtas, kundi kumukolekta ng dilim. At sa gabi, kung titingnan mo sa lumang simbahan, makikita mo minsang kumikislap ang mga mata sa loob. Ngunit ito ay hindi mga mata ng pari, kundi mga mata ng kasalanan na hindi pa nakalalaya.
Isang malaking shoutout kay Miss Trecia Teñones at kay Tita Sareno na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat.